Nagtatanong yung nanay ko sa tindahan kung magkano ang pambura. Magkano? 7 po. Ay, ang mahal naman. Dapat 2 lang ito eh. Saka na lang tayo bumili. Ang ginagawa ko noon kapag wala pang pambura o kaya naman nakalimutan o kaya naman kapag nailaglag ko yung bagong pambura, ang ginagawa ko noon ginangat-ngat ko yung pambura ng lapis. Kasi kapag nasasagad na yung pambura noon, puro bakal na at hindi na makabura. So ang ginagawa ko, pinipingkot ko yung bakal na parte para lumabas yung pambura at magamit ko. Kung wala na namang pambura yung lapis ko, kasi tinanggal ko na rin yung bakal na nasa dulo niya ng lalagyan ng pambura at tinasahan ko na rin magkabila kasi iniisip ko noon, tatasahan ko pala magkabila para 2 na yung lapis ko. Ang ginagawa ko kapag gano'n na wala na talaga akong pambura, kumukuha ako ng pigtas na tsinelas. Tapos yung bilog na nasa likod ng tsinelas, yun yung kinukuha ko para pambura. Nung una ko yung ginamit, grabe, napabilib ako kasi iniisip ko noon, grabe, ang galing. Sinong mag-aakalang ang tsinelas pala ay pwedeng pambura? Magandang discovery ito. Siguro, kung ibabalita to, pwede akong sumikat dahil nakadiscover ako ng magandang pambura. Sa pang-option ko noon, yung dropper ng gamot or vitamins ng baby. May baby yung ate ko noon, kaya meron siyang mga gamit na bote ng mga gamot at vitamins na may dropper. So, kinukuha ko yung blue na part ng dropper. Yung part na goma, at yun yung pinangbubura ko. Gumagana naman siya, kaso matagal siya makabura. At medyo may tunog siya na nakakangilo. Yung tipong mas nauna ka pang mangilo kesa mabura yung sulat sa papel mo. Tsaka malapit na mabutas yung papel mo, hindi pa rin nabubura yung sulat. At ang pinakahuling option mo naman, laway. Yes, laway. Kung walang-wala ka na talagang pambura o wala mo yung pambura mo at hindi mo na talaga mahanap at nagdidikta na yung teacher, number 2. Necessary. Ito na yung last choice mo. Kasi bukod sa hindi mo na kailangan bumili, hindi mo na kailangan pa maghanap. Kasi sa'yo siya mismo nanggagaling. Dila, kuskus, butas ang papel. Problem solved! Wala rin kaming mga aqua flask na yan noon. At alam nyo kung ano yung mga baunan namin noon? Yung mga plastic na water bottle na pinaglagyan ng tubig. At hindi kami yung uminom ng tunay na laman noon. Kasi binigay lang din sa amin yun. O kaya hiningi sa mga tindahan o sa kapitbahay. Naalala ko noon, numinipis na yung baunan ko noon Tapos, hindi pa rin siya napapaltan. Sa pagkakaalala ko, grade 1 at kinder lang ako nung nagkaroon ako ng baunan na binili. May bear pa nga yun nakadrawing Tas yung isa parang tubigan ng maglalakbay sa desyerto. Naalala ko noon, bundok palagi yung dinadaanan namin at ang putik-putik pa ng daan. Nagugas kami ng paa sa isang balon malapit sa highway noon kasama yung kuya ko. Then, nakakita siya ng palutang-lutang na plastic bottle na pinag-inuman na ng kung sino. Tapos, sinugasan niya yon at ginawa niyang lalagyan ng tubig. At doon na nga nagsimula ang 6 na taon niyang paninilbihan bilang isang lalagyan ng tubig. Naalala ko rin noon may isang bagay kaming tinitignan para malaman ng isang bata kung ito ay mayaman o hindi. At ano yung bagay na yon? Bag. Oo. Bag. Kapag ang bag ng isang bata ay yung kipling na may palawit na unggoy, sigurado medyo masasabing may kakayanan na bumili yan. Yung nasa katamtaman lang yung uri ng pamumuhay nila. Hindi masasabing nasusunod yung gusto nila, pero nakakapagtustos naman. Sunod, yung mga batang ang bag 3D. Pag may ganyan kang bag noon, masasabing medyo may kaya-kaya ka na. Yan yung mga batang palaging sinusundo at hinahatid ng motor sa school, tapos palaging maputi yung uniform niya, at ang ganda pa ng baunan niya. Tapos hindi lalagyan ng cobra or lalagyan ng mineral water yung tubigan niya. May sarili siyang tinatawag na water container or tumbler. Tapos, palagi pa siyang naka-gel. Yeah! Pangatlo, yung mga bata na tawagin na natin sa term na wheelie. Hindi dahil sa kasing yaman sila ni Kuya Will, kundi dahil yung mga bag nila may wheels. Ito yung mga bata na malayo pa lang, mararamdaman mo na yung pagdating nila. Ayan! Nandiyan na yung yayamanin nating kaklase na namimigay ng laruan. Yes, yung mga yayamanin naming kaklase noon, namimigay sila ng laruan. Tapos, yung mga pencil case nila, sobrang ganda din. May built-in na pantasa sa loob at hugis kotse pa. Tapos, yung liag niya, punong-puno ng pulbo na parang ibinubunan niya ata lahat ng pulbo nila sa bahay sa batok niya. Kaya't pa yung pagpupulbo niya noon, para halatang yayamanin talaga. With matching towel na puti pa yan sa likod nila. Hindi lang yun, punong-puno pa ng gel ang buhok niya at yung tipong mahahatching ka na sa sobrang dami niya magpabango. Ang gaganda ng mga bag nila, parang sports car. Samantalang ako, yung bag ko noon, tamang plain na black lang, pero minsan naiibili naman ako ng nanay ko na may 3D na print na Ben 10 at tuwang-tuwa na ako noon. Naalala ko rin noon nung kapos kami sa pambili ng pandikit o